Gusto mo bang masibak ang ngayon, tropa? Tara, magpakarga tapos wag mong sabihin sa kanila. Yung araw nga ay naisip nga natin na magkarga ng motor natin dahil nga sobrang dami nga nagpapakarga ngayon. Ito nga at nakakuha nga ako ng NMAX version 1 na bago nating motor ngayon. Ito yung gagamitin natin ngayon pang araw-araw. Lang medyo mabagal nga yung stock niya kaya kakarga na lang natin. Tapos kung kakargahan yung motor na yan ay kinabukasan tinesting na nga namin kagad sa kanila. Kung nga sinabi at wala nga nakakaalam na may karga na nga yung motor ko kaya nga unli testing kami ngayon at nagtataka na sila bakit daw matulin yung motor natin. Kung karga nga pala ng NMAX na yan ay 63 basic lang yon. Ali 183cc na nga yung NMAX natin na yan. Ang nilagay nga natin dyan ay throttle body, cam, valve spring port ng head sa nga yung stock natin na panggilid. Gilid naman ay stock lang naman talaga yon. Wala naman tayong ibang binago doon. Talagang stock lang lahat yon na puro kalkal lahat. Mga malaman ko rin yung takbuhan ng motor na to ay tinesting na nga rin natin sa mga scooter sa mga manual. Patestingan natin ay mga stock lang din naman yung mga yan kaya nga naiiwan. Yan na nga yung takbuhan kapag may karga nga yung NMAX mo kahit di ka na nga magpakapagod yumuko at kahit ikwento mo sa kanila na nagwa 130 yung motor mo ay totoo na pwede mo nang gawin to. Kung gusto mong gayahin yung karga na to ay pwede lang din. Huwag mo sasabihin sa mga tropa mo para ma-scam mo sila. Tip ko na nga nasabihin sa inyo yung karga na to para nga may share ko rin yung experience kung paano nga talaga at pakiramdam ng may karga na yan. Lang sa pagkakarga na yan ang hilig ko nga talaga ay magbiyahe kaya nga yung karga nga na ginawa ko dito ay talagang panturing lang pambiyahe kaya nga ngayon susubukan natin kung gaano nga talaga katibay at katipid sa gasolina yung karga para nga dun sa may stock. Tulan nga natin dito nga tayo manggagaling ngayon sa Santa Maria, Ilocos Sur. Masisimulan ng magbilang ng gasolina kung magkano nga mauubos natin mula Ilocos Sur hanggang Santiago City, Isabela. Unang gas ko nga dyan, naggas kagad ako dito paglabas ko nga sa may bayan nila. Yung ginasolina ko nga dyan, nagpultang ka ako ng motor dahil hindi naman muna kasali yon. Magpupultang muna tayo dapat hanggang pagka-uwi natin nakapultang pa rin tayo. Doon natin makikita talaga kung magkano yung nakonsumo ng motor natin. Biyahe nga lang ako ng mag-isa mula Santa Maria, Ilocos Sur hanggang dito nga sa may Isabela para nga malaman ko talaga kung matulin tong motor at saka matibay nga. Ako nga dinaanan ay dito nga sa may Ilocos Sur sa may Skyline View Deck. Kung alam mo nga to at nakapunta ka na dito, alam mo tong lugar na to. Madalas kasing nadadaanan to kapag ka sumasali kami ng endurance dati. Dito kami laging humihinto dahil nga napakalamig nga dito at napakaganda nga ng view. Hira lang din na mga nakapunta dito at talagang di nga alam to ng karamihan pero marami na rin naman nakapunta dito kaya lang medyo malayo kasi to kaya wala pa masyado nagpupunta dito pero sobrang tagal na nasikat na ng lugar na to kaya kung gusto mong pumunta dito maganda dito sa lugar na to. Tapos kung ang magkape at tumingin nga doon sa may view deck nila ito na nga naggayak na nga ako ng gamit ko at ako aalis na nga lang din para mabilis nga ako makauwi sa Santiago at makita na natin agad kung magkano talaga yung magagastos natin. Dito sa may pababa na to napakaganda nga ng daan na to kahit magdaan-daan ka lang dahil sobrang tarik nga talaga ng daan dito. Kapag diniretso mo nga yung bangin na yan ay talagang mamumuti yung paningin mo, hindi ka na makakauwi, bahala ka. Sa makina naman natin hanggang ngayon ay maayos naman, wala naman nagiging problema at okay naman dahil basic set lang naman to. Kung natatakot kang magkarga ay napaka-safe nga talaga ng basic set na yan. 63 tapos stock head lang naman ang ilalagay mo. Pagbaba nga natin galing dun sa may Skyline ay nakadaan na nga tayo dito sa may Quirino. Susunod na bayan doon na hindi ko nakabisado kaya lang nakarating na tayo dito sa may Cervantes at medyo naligaw pa nga ako. Nakapagtanong na rin naman ako sa mga pulis dito, okay naman dito lang daw yung daan. Ang rutang dadaanan nga natin ngayon ay papunta tayo ng Quirino Skyline tapos dadaan tayo ng Sagada sa Banawe tapos palabas na tayo ng Bagabag. Di ko na rin alam kung anong lugar na to kaya lang sobrang daming ang tao dito kaya dapat dahan-dahan ka lang. May mga nilikuan din akong kanto dito dahil nga merong event yata dito sa lugar na to or parang piyesta nga nila. Ang daming ang tao dahil kapag dumadaan nga kami dito ay hindi naman ganito karaming tao dito kaya lang meron yatang event ngayon kaya nga ganito. Ang dami nga nilang mga tinitinda dyan sa may gilid kaya lang kailangan lang natin magdaan-daan dito dahil isa nga lang yung kalsada at yung kalsada na yon ay napakaraming tao at napakaraming tinda. Makikidaan lang naman tayo dito kaya magdaan-daan na lang tayo, mahirap na. Paglagpas ko nga doon sa may bayan na yon ay nagpagas na nga ako. Ito na nga yung unang gasolina natin mula doon sa may Ilocos. Hanggang nga ako dito ng 200 pesos o 2.9 liters. Sabi mo na lang parang 3 liters na yan. Yung unang gasolina natin pagkaalis natin doon
doon sa may Ilocos. Lagpas nga natin doon ay may madadaanan pa nga tayong lubak dito. Matagal na rin ginagawa to, kaya lang nga yung lupa yata dito malambot, pero ewan ko ano talagang dahilan. Kaya siguro lagi nga landslide to, kaya nga hindi nila magawa kagad to. Malalaman mo nga kapag malapit ka na nga sa Sagada ay madadaanan mo nga tong tunnel na to. Kung malapit na nga tayo sa Sagada ay nasiraan pa nga tayo ng motor. Yan, ito na yung mahirap pag nagsa-solo ride ka. Wala kang kasama tapos nasiraan ka pa. Nasira pa to. Hindi ito yung tornilyo. Buti tornilyo lang yung nasira. Gawa na ulit. Dahil sa bilis nga ng patakbo natin ay lumuwag na nga yung tornilyo ng lalagyan natin ng cellphone. Dahil nga body bolts lang naman yun. Yun mga isang naging problema natin nga sa biyahe na to, pero wala naman na sumunod at yun na lang talaga. Lalagyan na lang natin ng mas mahabang tornilyo yun para hindi kagad masira. Saglit nga lang ay nakarating na nga kagad tayo dito sa may Banawe. Kung alam mo nga tong kalsada na to, ito nga yung malapit sa may Bangin. Muna to, siguradong nadaanan mo na rin to ng ilang beses na. Paglagpas nga natin sa Banawe, naggasolina na nga kagad ako. Nagdagdag nga ulit ako ng gasolina dito, bali 5.4. Nagkakahalaga nga yun ng 340 pesos. Ay ko-compute natin kung magkano nga talaga yung nagastos natin sa gasolina mula Ilocos hanggang Santiago. Bali yung kahinga natin pala ay tumagal lang yon ng 6 na oras dahil mag-isa lang naman tayo at wala tayong hinihintay. Medyo mabagal pa nga yun dahil nga nagpalang sa atin tong motor na to at hindi ko pa masyadong kabisado kung paano nga talaga mag-drive ng NMAX. Wala pa yata isang buwan sa akin to. Nakarating na nga tayo dito sa Santiago at yung nagastos nga natin ay yung una nga yung 200 saka nga yung 340. Bali 540 nga lahat ng gasolina ang nakonsumo natin hanggang dito. At hanggang makauwi nga tayo ay wala naman tayong naging problema sa makina at matibay naman at parang stock lang din talaga siya, pero mas matulin lang talaga ng kaunti. Melhor forma.